Sa bidyong ito ituturo ko sa inyo kung paano mag-transfer ng pera sa inyong GCash account papunta sa inyong Asia United Bank account or AUB. Kaya tara, samahan nyo at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin, buksan lang natin ang ating GCash account, then pagkatapos kung nakikita ninyo may laman na 1,011 pesos yung ating GCash account. So try nating ilipat lahat yan papunta sa ating AUB bank account. So unang gagawin, i-click lang natin ang transfer. Pagkatapos makikita nyo na po ang mga bank partners ni GCash. Hanapin at i-click nyo na lang po ang AUB. Ito po yon. Pagkatapos mapupunta na kayo dito, kung nakikita ninyo may nakalagay na maximum of 50,000. So yun po yung maximum per transfer po. So ngayon try nating i-transfer yung pera natin na 1,011 pesos lahat. I-transfer natin sa ating AUB bank. So try kong nilagay yung 1,001. Kaso nagkulay pula po siya, so hindi po siya pwede and may nakalagay sa baba na insufficient balance. Kasi may charge po siya na 15 pesos kaya hindi po pwede. So ginawa ko na lang pong 995. So ayun, nagkulay blue naman siya, so pwede po nating i-transfer lahat yung 995 plus 15 pesos na charge. So punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng account name. Dito sa account name, ilagay nyo po yung buong pangalan ng may-ari ng bank account na pagtransfera ninyo. Kung sa inyo nakapangalan, buong pangalan po ninyo yung ilagay ninyo dyan. And punta naman tayo dito sa baba sa paglalagay ng account number. So nasa 12 to 16 digits lang po yung tinatanggap nila. Hindi po pwedeng bababa ng 12 at hindi rin po pwedeng lalagpas ng 16. So tinry ko nilagyan ng 17 digits kaso hindi po siya pwede. May nakalagay po sa baba na should be 12 to 16 digits only. At ginawa ko namang 11 digits kaso hindi pa rin po siya pwede. So dapat nasa 12 to 16 lang po talaga. So pag okay na, punta naman tayo dito sa baba sa send receipt to. Pero optional lang po, doon sila magsisend ng resibo sa email address na ilalagay ninyo dito. Pero kung hindi kayo maglalagay ng email address, okay rin naman po. Walang problema po yun. Pwede na kayong mag-proceed. Pero sa akin, nilagyan ko na kagaya niyan, davtutorial@gmail.com. So pagkatapos niyan, pag okay na lahat, i-double check nyo po. Then i-click nyo na po ang send money. Dito makikita nyo po yung transfer to, account number, account name, tapos yung send receipt to kung may email address kayong nilagay. Tapos makikita nyo po yung amount na gusto nyong i-transfer at kung magkano yung charge. Kagaya niyan 15 pesos. So 995 yung makakalta sa ating GCash account tapos plus charge pa. So total of 1,010 pesos po yung mababawas sa ating GCash account. Pero yung darating sa ating AUB bank account is 995 pesos lang po. So pag okay na kayo lahat, i-click nyo na lang po ang confirm. So pagkatapos magsasend sila ng 6-digit na authentication code sa inyong GCash number. So ganito po yung message na matatanggap ninyo. Makikita niyo kung saang bangko ita-transfer yung pera, kung magkano yung amount. Then dito sa baba makikita niyo yung authentication code na 6-digit. Kagaya niyan 534838. So yun po yung ilalagay ninyo dito. So pag okay na, i-click nyo na po ang submit. Pagkatapos may makikita na kayong ganito, bank transfer is being processed. Tapos makikita nyo yung kung saang bangko ninyo tinransfer yung pera, yung account number, account name, tapos kung naglagay kayo ng email kung saan nila sinend yung resibo, at yung transfer date, tapos transfer amount, at kung magkano yung charge, at kung magkano yung nakaltas sa inyong GCash account. So screenshot nyo na lang po to para may copy kayo. At sa mga nagtatanong kung mga ilang oras darating yung pera sa inyong bank account, sa akin po wala pang isang minuto na transfer na po yung pera. Pero depende ata sa system nila. Pero pag tama naman lahat yung mga details na nilagay ninyo, yung kung saang bangko, kung ano yung pangalan ng may-ari ng bangko, tapos ano yung bank account number na nilagay ninyo doon, kung tama lahat, huwag kayong mag-alala, darating yung pera doon. So balik na tayo sa homepage ng ating GCash account. So kung nakikita ninyo, 1 peso na lang yung natira sa ating balance. So kung kanina 1,011 peso, ngayon 1 peso na lang po yung natira.
So na-transfer na po yung pera sa ating bank account. At kung naglagay naman kayo ng email address doon sa send receipt to, may marireceive kayong email na kagaya nito. Successful na daw yung pag-transfer, tapos kung saang bangko ninyo transfer yung pera, tapos yung account number, account name, transfer date, transfer amount, at kung magkano yung charge, at kung magkano yung total na nabawas sa inyong GCash account. And dito sa baba may makikita kayong InstaPay invoice number, InstaPay trace number, at yung reference number. So screenshot nyo na lang po lahat yan. So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na to and sana magamit nyo rin to. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. So yun lang guys, thank you and God bless everyone!